Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Brother Oliver Adiba. At unang-una po, sa lahat po ng mag-watch nito, welcome sa ating lahat, no? Sa ating talakayan ngayon. Pero before po, paki-subscribe, share, and like upang sa pamamagitan po nito ay ating mapamahayag ang salita ng Diyos at mapangaral ang panunuro ng Simbahang Katoliko, mga kapatid. Saka sa lahat po ng ating mga ka-viewers din sa nasa iba't ibang bansa, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga hanggang sa maabot nito na video, mga kapatid. Welcome sa ating lahat at sana po na nasa mabuti kayo na kalagayan, no, na kondisyon sa pangangatawan, mga kapatid. Ating pong tatalakayin ngayon ay tungkol na naman sa panunuro ng ating Simbahang Katoliko o sa panunuro sa ating Panginoong Hesukristo na galing mismo sa Biblia, utos ng Diyos, mga kapatid. Tsaka sa tinalakay na natin, mga kapatid, yung ano o sino ang tunay na iglesia na itinayo ni Hesukristo, mga kapatid. At wala pong iba na ating babalikin ang Iglesia Katolika lamang, mga kapatid. Ngunit ngayon ating tatalakayin kung ano-ano ba ang mga marka o tanda ng Iglesia Katolika na itinayo ni Jesucristo, mga kapatid. Kasi sa Daniel 3:4 na mababasa diyan na ang sambayanan ng Diyos ay may tinatawag na marka o tanda, mga kapatid. Kaya ang iglesia na itinayo ni Jesucristo ay makilala din natin sa pamamagitan ng tanda, mga kapatid, o marka. Mark of the True Church, mga kapatid, na itinayo ni Jesucristo. Ano-ano ba ito, mga kapatid? Unang-una, tinatawag natin ang unang marka ng Simbahang Katoliko ay tinatawag natin na one. Ano yung ibig sabihin ng one? Isa o pagkakaisa, mga kapatid. So, isa lamang ang iglesia na itinayo ni Jesucristo, hindi marami, mga kapatid. At saka may pagkakaisa din sa Ebanghelyo na ating mababasa sa Galacia 1:6 hanggang 8, mga kapatid, na kung sino man ang tumatanggap sa maling Ebanghelyo, kahit na ang mga apostol o mga anghel sa langit ay sumpain kapag magtuturo ng ibang Ebanghelyo, mga kapatid. So, malinaw po na isa lamang ang Ebanghelyo. Kaya nga sa Simbahang Katoliko ay araw-araw, gawin po tayong tinatawag na Ebanghelyo, no? Gospel po today, ganun po. Tapos may misa, ano pa. So, nagkakaisa po diyan sa Ebanghelyo, no, ni Kristo. Kung ano yung Ebanghelyo dito sa Pilipinas, ganun din po sa iba't ibang bansa na kung saan man abot ang Katoliko na simbahan, ay yun din po ang tinatawag natin na Ebanghelyo. So, iisa lang po. At saka may pagkakaisa din sa tinatawag nating pagdumala. So, may kakaisa, no? Pagkakaisa sa pagdumala. Kasi isa lamang ang tinagubilin ni Jesucristo kay Pedro, isang pastol, mga kapatid, na sinabi niya sa San Juan 21:15 hanggang 17 na si Pedro ay tinatawag nating pastol sa mga karnero, mga kapatid. At ano ba itong tupa o karnero? Ito ay nangangahulugan ng sangkatauhan ng Diyos, Salmo 79:13, na napakalinaw po. So, may iisa lamang na tinatawag nating pangulo o pagdumala, mga kapatid, na si Pedro, na tinagubilin ni Jesucristo, mga kapatid. At saka kasama po sa mga apostol na pinili ni Jesucristo, Mateo 10:2 hanggang 3, mga kapatid. So, may pagkakaisa sa tinatawag natin na pagdumala, no, o pagpangulo. Tapos may pagkakaisa din sa tinatawag nating pananampalataya. Isa lamang ang pananampalataya, mga kapatid, na ating mababasa sa Efeso 4:5. Isa lamang na katawan, mga kapatid. So, isang katawan. Ang katawan ni Jesucristo ay ang iglesia, mga kapatid. So, sinabi diyan sa Efeso 4:5 na may isa lamang na katawan, isa lamang na bautismo, isang Panginoon, at may isa lamang na pananampalataya. So, may isa lamang na pananampalataya at may isa lamang na katawan. Sa Efeso 5:23, napakalinaw din na ang katawan ay yun po ang iglesia na itinayo ni Jesucristo, na si Kristo mismo ang tagapagligtas. So, napakalinaw ng tinatawag nating marka sa Mark of the True Church
mga kapatid, na tinatawag nating one or pagkakaisa. So pagkakaisa din sa tinatawag natin na pagdadasal na ating mababasa sa Gawa 2:42, napakalinaw po na may isa lamang na pagdarasal, no? Hindi nagkabahagi-bahagi mga kapatid. At saka yung panunugo, hindi nagkabahagi-bahagi, no? Kundi may pagkakaisa mga kapatid. So yun po ang one, isa sa marka sa Mark of the True Church mga kapatid. Ang pangalawa po ay tinatawag nating one, tapos holy. Bakit holy? Banal po kasi si Kristo mismo ay tagapagtayo ng Iglesia Katolika, ay banal mga kapatid, na ating mababasa diyan sa Mateo 2:11 na si Kristo ay banal, ubod ng banal. At saka yung mga apostol ay mga banal din, at saka yung mga sangkatauhan ng Diyos ay mga banal din, na ating mababasa sa unang Pedro 2:5-9 mga kapatid. At saka yung mga mga kapatid na sa simbahang Katoliko ay namunga ng mga santo, mga banal, no? Kaya may mga santo, kaya may mga santos na mga kapatid, kasi sabi sa Roma 11:16 na kung ang ugat ay banal, ganun din po ang punong kahoy, banal din. So kaya po namunga po ang simbahang Katoliko ng mga santo mga kapatid, na ating mababasa diyan sa unang Korinto 14:33 na napakalinaw po na sinabi diyan na mga iglesia ng mga banal. So iglesia ng mga banal, sa in English po, the Church of the Saint mga kapatid, or Church of the Saints, no? Mga iglesia sa mga banal o mga santo mga kapatid, sa unang Korinto 14:33 na napakalinaw na ang Diyos ay hindi Diyos sa kaguluhan, kundi Diyos sa kapayapaan, katulad ng mga iglesia ng mga banal. So iglesia ng mga banal. So kaya po na banal po ang ang panunugo, banal ang mga apostol, banal na ang mga tinatawag nating mga santo mga kapatid, na namumunga ng mga santos, no? So napakalinaw po niyan, banal po. So yan ay tinatawag din na one of the mark of the true church, o one of the kining tinatawag nating tanda o marka ng simbahang Katoliko, ang one ang huli mga kapatid, which is tinatawag nating banal. So ano po ang una? Yun po ang tinatawag na one. Pangalawa, holy. So ang pangatlo, ito po ang tinatawag na one holy, Catholic. So bakit po Catholic? Kasi atin ang tinalakay na yung Catholic means laganap sa Tagalog, at sa ang Catholis sa derived from the Greek word na Catholis. Sa Acts 9:31 napakalinaw sa Grego, Hemen on Ecclesia Catholistis kay Judaias kay Samarias ikinin oy kumudomini. So napakalinaw po na ang iglesia sa buong Judea, sa Samaria, sa Galilea ay dumami mga kapatid. So lumaganap ang ang simbahan na itinayo ni Kristo. Kasi sabi sa sa tinatawag nating Mateo 28 na sa Biblia 19-20 na si Jesucristo ay pinahayo niya ang mga apostol, ang kanyang mga alagad, upang ang salita ng Diyos ay lumaganap mga kapatid. So ang simbahang Katoliko ay isa sa tinatawag nating marka ng simbahang Katoliko ay Katolika, which means Catholis, o tinatawag nating laganap sa lugar, laganap sa utos, at laganap sa kapanahunan mga kapatid. So napakalinaw, Mateo 28:19-20, napakalinaw dyan na sinabi na natin na humayo kayo mga alagad ko, at gawin ninyong alagad ang sangkatauhan, at bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan ninyo sila sa lahat ng mga utos ko, at tandaan ninyo ito na ako ay sumasa inyo hanggang sa katapusan sa sanlibutan. So napakalinaw, no? So laganap sa kapanahunan, laganap sa panunugo o sa utos, o laganap sa lugar mga kapatid. So napakalinaw po. So yun po ang tinatawag na Catholic o Catholic, na ating mababasa din sa Frank and Wagmal's dictionary, na sinasabi diyan na Catholic means universal, pertaining to the universal faith. So ang Catholic pala ay to all embracing, alang-alang sa lahat ng mga sangkatauhan mga kapatid. Katulad ng ng mababasa natin sa Gawa 13:47 na sinabi diyan na
ang kaligtasan ay hanggang sa iba't ibang sulok ng mundo, mga kapatid. So iba't ibang sulok ng mundo, kaya nga itinayo ni Jesucristo ang kanyang iglesia diyan sa Jerusalem, mga kapatid. Ngunit hindi ito tinanggap sa Jerusalem, kaya ipinalaganap ito sa iba't ibang mga lugar, mga kapatid. So napakalinaw ngayon ay Catholic na, mga kapatid, no? Pauline Berising at saka sa San Marcos 11:17, napakalinaw na sinabi din dyan na yung bahay ng Panginoon ay tatawagin na bahay, dalasanan, dalanginan, mga kapatid. Alang-alang sa lahat ng mga tao. So lahat ng mga tao. So lahat, which means na for all embracing, or which means na for all nations, mga kapatid. At saka sa unang Timoteo 3:15, ang iglesia sa Diyos ay ang suhay at haligi sa katotohanan, mga kapatid. So napakalinaw, no? Ang bahay ng Diyos ay ang iglesia, mga kapatid. So napakalinaw, no? So yan, tinatawag natin na Catholic. So one, Holy, Catholic. Ano yung pang-apat, mga kapatid? So yun po ang tinatawag na Apostolika. Bakit po Apostolika ang simbahang Katoliko o itinayo na Iglesia ni Cristo, no? Na tunay, mga kapatid. Kasi galing mismo kay Apostol Pedro na itinayo ni Jesucristo ang Iglesia sa Mateo 16:18-19, na sinabi sa nilatin, to Espiritu Parapitam edibicado Ecclesia mayam et porte en pere noon pibalibon abisosiam. At saka sa in English po ay, so I told you Peter about this rock I will build my church and even the gates of hell shall not overcome of it or prevail on it. Sa Tagalog po, at ikaw ay si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at kahit na ang kaharian ng Hades o kamatayan ay hindi makapanaig sa kanya. So napakalinaw po, no? Na itinayo ni Jesucristo kay Pedro, Apostol Pedro, ang simbahang Katoliko, at si Pedro ang unang papa, mga kapatid. At saka galing kay Pedro hanggang ngayon ay walang patid na putol, mga kapatid. Mapaatras mo rin ngayon hanggang sa kay Pedro, mapaatras mo na walang patid na putol. Almost mga 260 na 60 kape, no, na mga pope, na kung list of pope babasahin mo, wala talagang putol, mga kapatid, no? Si Saint Clement, si Saint Linus, iba pa na mga mga kapatid, mga apostol o tinatawag nating mga santo papa na wala talagang patid. Kasi sa Episo 2:20, mga kapatid, na napakalinaw na sinabi ni San Pablo na itinayo kayo sa pundasyon ng mga apostol at saka mga propeta, at ang batong pundasyon ay walang iba kundi si Kristo Jesus. So napakalinaw. At saka sa Pahayag 21:14 na yung pundasyon ay may 12 mga mga bato na pundasyon. Yun po ang mga apostol na ipinili ni Jesucristo at saka ipinasa ng mga apostol na nagubilin sa mga kaparian o Santo Papa, mga kapatid. So napakalinaw, no? Kasi si San Pablo ay isa ring pari na ating mababasa sa Roma 15:16, no? At saka si Kristo ay isang pangulong pari, Hebreo 3:1. So ang mga apostol ay mga pari rin, mga kapatid, no? At si Pedro, siya ang unang pangulo, umaangkin siya na ating mababasa sa unang Pedro 5:1 na siya ay pangulo. So napakalinaw na ano yung mga marka ng tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo, at yun po ang One Holy Catholic Apostolic Church, mga kapatid. So malinaw po, no? Tsaka bakit po Romana, no? One Holy Catholic Apostolic, isali na lang natin ang Romana. Bakit po Romana? Kasi po sa San Juan 1:11, mga kapatid, na si Jesucristo ay kanyang pinahayag ang salita ng Diyos, no? Ipinalaganap niya ang salita ng Diyos. Ngunit siya ay hindi tinanggap sa kanyang sambayanan mismo, mga kapatid. Kaya sa Mateo 21:43 na sinabi ni Jesucristo na ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ililipat sa ibang lugar, at tatanggapin ito ng mga tao sa ibang lugar, mga kapatid. So yun po. So napakalinaw na yung mga taga Jerusalem, mga kapatid, na itinayo ni Jesucristo ang iglesia, hindi tinanggap. Kaya nga na sa Lucas 24:47 na sinabi diyan na ang salita ng Diyos o ang pagsisisi o ang pangangaral sa salita ng Diyos ay kailangan na ipangharal mula sa Jerusalem hanggang sa ibang lugar, mga kapatid.
at sa buong mundo, mga kapatid. Kaya nga na sa Gawa 23:11, mga kapatid, napakalinaw, no? Na si Pablo sa kagabihan ay napakita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng panaginip, na sinabi ng Diyos na huwag kang matakot, Pablo. Katulad ng nagpatotoo ka dito sa Jerusalem, magpakatotoo ka rin doon sa Roma. Kaya sa Roma 1:7 hanggang 8, mga kapatid, sinabi ni San Pablo, nagpasalamat ako sa Diyos dahil alang-alang sa inyong lahat na dito nga sa taga-Roma, ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong mundo. So balitang-balita sa buong mundo. Kaya Romana, mga kapatid, no? Kaya doon lumago sa Roma ang simbahang Katoliko, na ating mababasa sa World History by O'Brien, page 138. There is no reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. Such a government cannot permit the Catholic Church to exist. Nero was the first emperor to persecute the Christian in the year 64-67 Anno Domini. Ano pa kalinaw, no? Na si Nero, yung isang emperador, mga kapatid, na hindi gusto na lumaganap ang simbahang Katoliko doon sa Roma, kaya pinatay niya ang mga Kristohanon. Ngunit talagang lumaganap o lumago ito, mga kapatid, sa tulong ng ating Panginoon at sa tulong ng mga apostol, sa tulong ni San Pablo, mga kapatid, na lumaganap talaga. At saka galing sa Roma, mula sa Roma, nakabisita din si San Pablo doon sa Espanya. Saan mababasa? Nasa Gawa 15:24 hanggang 28, na si San Pablo ay nakabisita sa Espanya. So malinaw, galing sa Espanya, dinala ng mga Kastila dito, mga unang mga pari, mga kapatid, dinala dito sa March 1521, mga kapatid, ang Kristyanismo dito sa Pilipinas, mga kapatid. So napakalinaw na ang ating history ay talagang mabasa mo sa mga history, ang ating church, mga kapatid, ay mapatunayan sa Biblia, at saka mapatunayan ang mga marka, mga kapatid, at saka ang tanda, mga kapatid. So napakalinaw niyan, no? Napakalinaw. So I hope po na mayroon kayong natutunan sa nitong talakayan natin, no? Na napakahalaga din yung tungkol sa marka o tanda sa simbahang Katoliko na itinayo ni Jesucristo, mga kapatid. Ating babalikin One Holy Catholic Apostolic Church, mga kapatid. Ngunit sinali natin ang Roma kasi doon talaga Romana, doon talaga lumago sa Roma ang simbahang Katoliko, dahil hindi tinanggap ng mga sangkatauhan ang simbahan doon sa Jerusalem na itinayo ni Jesucristo, mga kapatid. Na babalikin natin, mababasa sa San Juan 1:11, mga kapatid. Mateo 21:43, na kinukuha yung kaharian ng Diyos. Ano yung kaharian na ibig sabihin? Yun din po ang iglesia na itinayo ni Jesucristo, na ating mababasa sa Colosas 1:13-14 at sa Gawa 20:28 hanggang 29. No? Napakalinaw niyan. So kinuha ang kaharian sa kanila, mga kapatid, at inilipat sa ibang lugar. At anong lugar na iyon? Yun po ay Roma, mga kapatid. At ipinersecute ng mga emperador, mga kapatid, ang simbahang Katoliko doon sa Roma, mga kapatid. So pinunggutan ng ulo, ano pa ang ginawa? Inuusig talaga, tinuligsa. So ganun po. Mga erehis, mga kapatid, meron din, no? Pinapatay, no? Maraming mga pinapatay na mga erehis, kasi dahil yon sa tinatawag natin na papatayin kasi nila yung mga simbahang Katoliko, no? So napakalinaw po. So ayaw po na may kayo natutunan, at babalikin ko po, huwag ninyong kalimutan na paki-subscribe, no? Share, like, mga kapatid, sa video na ito, upang sa pamamagitan nito ay ating mapamahayag ang salita ng Diyos, ang pangangaral ng Diyos, utos ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan mismo sa banal na kasulatan at sa pamamagitan ng simbahang Katoliko, mga kapatid, panunuro, mga kapatid. At may kasabihan sa Nilatin na Laus tibi Domini, purihin ang Panginoon. Laus tibi Christi, purihin ang si Jesucristo. Laus tibi Maria, purihin si Maria. At I hope po na sumasa inyo ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So dito na lang po ako, at maraming salamat. Uli, may kasabihan din po sa Nilatin na Nisi Dominus Nostra, na kung wala ang Diyos, wala tayong magawa, mga kapatid. So tandaan natin
ano-ano yung mga marka ng simbahang Katoliko? Yun po ay One Holy Catholic Apostolic Church. So napakalinaw. Ating babalikan ng teksto, ang one, no? Nasa Juan 17:11. Tapos sa Galacia 1:6-8, akin na lang po isamagay, no? At kung gusto ninyong basahin, nandun lang po sa Biblia, no? Ati lang isamagay ang mga teksto. Galacia 1:6-8, tapos Efeso 4:4-5, saka sa Gawa 2:42, at sa unang Korinto 11:17. Tapos yung one holy, then holy, mababasa yun sa unang Pedro 1:16, at saka sa unang Pedro 2:5-9, tapos sa Roma 11:16, at saka sa unang Korinto 14:33. So yun po ang mga teksto. Yung One Holy Catholic, yung Catholic sa Griego Acts 9:31, no? Tapos sa Marcos 11:17, unang Timoteo 3:15, at saka sa Frank and Wagmal's Dictionary, mababasa din, mga kapatid. Saka sa marami pang mababasa na Catholic laganap, Mateo 28:19-20. So yun po. At ang One Holy Catholic Apostolic, ang Apostolic saan mababasa? Nandyan po sa Efeso 2:20, Mateo 10:2-3, saka sa Pahayag 21:14, Mateo 16-19, mga kapatid. At saka yun pa lang sa sa 1, isali natin yung San Juan 21:15-17, at sa San Juan 10:16, at saka sa Salmo 79:13. So napakalinaw, yun po ang mga teksto. Tapos bakit po Romana? Mababasa natin sa Juan 1:11, Lucas 24:47, at saka sa sa tinatawag nating Gawa 23:11, at sa Roma 1:7-8. At bakit Espanya? Nasa Gawa 15:24-28. At dito na idinadala ng mga Kastila dito sa Pilipinas, March 1521, mga brothers and sisters. So dito napakalinaw po. Maraming pong salamat sa inyo lahat, at God bless us all. Magandang araw o magandang gabi, magandang umaga, hanggang sa maabot nito. Mga kapatid, pasensya na po sa ating Tagalog, no? Hindi tayo fluent kasi pure na Cebuano. Pero atin pong sisikapin na maipamahayag ang salita ng Diyos sa iba't ibang sulok ng mundo, na may kapansanan man o wala, hindi po hadlang ang may kapansanan, mga kapatid, na mapangaral ang panunuro ng simbahang Katoliko at panunuro sa ating Panginoong Diyos na itinagubili niya, mga kapatid, na napakalinaw po, no? So from history, mga kapatid, and Bible reference, mga kapatid. Maraming salamat. God bless us all. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.